26, parang sinabihan niya pa siya ng parang aso. Ano? Kasi nung nanghihingi siya doon, sabi niya sa 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Pero titingnan po natin, no? Titingnan po natin kung bakit ganun yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. At tingnan po natin yung kalagayan ng babae, kung ano yung karineyang yun sa ibang, sa ibang book. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Marcos, chapter 7, verse 24, sa mga susunod na talata. Marcos, chapter 7, verse 24, hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ay isang isang kwento lamang po ito. May sulat lang sa ibang aklat, ibang libro. Si Marcos naman po ang sulat nito. Ang sabi dito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang babae na may anak na babaeng sinasabihan ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatinapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang gentil. So, yun po yung kanyang nakakaiwan, yung kanyang lahi, isang gentil. Na taga Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang iyagis sa mga aso. So, inulit kong muli yung salitang kailangan mo nang ibigay sa mga anak yung pagkain, wag hindi sa aso. At sabi dito, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak, umuwi ang babae at karatnan niya sa higa ng bata, iniwan na nga ito ng demonyo. So, tingnan po natin yung background, Yung pong babae ay hindi Hudyo. Siya siyang gentil. At tingnan po natin ang mga background nito, yung Hudyo at saka mga gentil. Sino ba sila? Sino ba yung mga Hudyo at sino ba yung mga gentil? Tingnan po natin yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay mga religyoso po ito. Mga religyoso sila. At sila talaga ay sumusunod sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na sa panahon nila sa Old Testament. Yung tinatawag na Torah. Hindi ko ako nagkakamali. At ang Torah ay yung 5 unang 5 books sa Old Testament. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Yun yung kanila talaga sinusundan yung mga Hudyo. At talagang sila'y masigasig na sumusunod sa Panginoon sa banal na kasulatan. At talagang alam din nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang kaalaman nila sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay napakataas ng kanilang expectation. Kasi ang mga propesiya ay nagsasabi na isisilang ang maghahari sa bayan ng Israel, ang tagapagligtas na magliligtas sa kanilang mga kasalanan. Ang isip ng mga Hudyo ay ipapanganak siya sa mga maramihang pamilya, sa mga yayaman, o sa mga kilala na tao ng panahong iyon. Pero alam naman natin kung saan pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, sa pasagsabang lamang. Kaya hanggang ngayon, ay hindi naniniwala ang mga Hudyo at saka ng panahon niya, ng ating Panginoon Jesucristo. Ayaw nilang maniwala nung panahong iyon. Kasi naghihintay pa sila. Hindi sila naniniwala na yung pinanganak ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi hari, tapos ipapanganak sa isang kasabsaban. Ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang ama ay si Jose lamang na karpintero. Sinong maniniwala doon? Kaya hanggang ngayon ay hindi sila naniniwala. Sa Injil naman tayo. Ang mga Injil ay hindi sila Hudyo. At napakarami nilang Diyos-Diyosan. Sila ay mga pagano. Yung sa salitang malaking Tagalog. At napakarami nilang ginagawang Diyos-Diyosan. Kahit sino, kahit ano, kumari, Diyos ng puno, Diyos ng langit at lupa, Diyos ng dagat. Kahit siguro ako na buhay nung gagawin nila akong Diyos. So marami silang Diyos at yung tingin ng mga, ito yung mahirap, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hentil ay napakarumi sa kanilang harapan.
Kaya noon, yung mga Hudyo, ayaw nila makisama sa mga gentil. Ano? Kung hindi ko ako nagkakamali. Ha? Talagang ang turing nila sa mga gentil ay aso, maruming aso. Dahil nga, iba-iba yung kanilang mga ginagawa, moralidad, mga idolatry, mga iba-iba mga bagay na ayaw ng mga Hudyo. Pero, hindi po yun yung pagtutuunan natin ng pansin. Maiksi lamang po itong mensahe ito kasi maiksi lamang po itong aking nakita mga insight, baka kayo, pagbunayin niyo po mga pagtuloy, meron pa po ay mga nakita. Tingnan po natin yung ipinakita lang ng isang Kananea, yung babae, nung siya ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Actually, dalawa lang po itong puntos na ibibigay ko sa iyo at nakita ko dito sa aking pag-aaral. Unang puntos ay tama ang kanyang nilapitan. Kahit naman tayo, kapag nangangailangan tayo ng tulong, siyempre, lalapit tayo sa alam natin na kaya tayong tulungan. Tama? Kumari, tayo ay may sakit. Siyempre, pupunta tayo sa doktor. Sino ba naman pupunta sa police station kung ikaw ay may sakit? Kaya kung ikaw ay may problema, sa mga kaibigan natin na alam natin magbibigay ng tamang advice sa atin. Yung kanina, sabi ni Kuya Phil, kapag tayo mananampalataya, ay huwag tayong humingi ng advice sa mga ginanampalataya kasi hindi ko nila ay parang pang makabundong advice lang. Walang alam pang spiritual na buhay. At, siyempre, yung kilalang-kilala natin, yun yung ating mga lalapitan. Kaya itong babaeng ito, nakita naman natin sa verse kanina, sabi niya, anak ni David, tulungan niyo ako, maawa po kayo sa akin. Kilala niya itong ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun na lamang yung pakiusap niya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? At tingnan natin dito, yung kanyang pinakita. At dito makikita natin kung gaano malaki ang tiwala niya sa ating Panginoong Jesucristo. At ganun din sa atin. Ano? Dito natin makikita kung gaano yung malaki yung tiwala natin sa isang tao kapag tayo ay nangangailangan ng tulong. At makikita rin natin din sa babae kung gaano malaki yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa atin, kanina, ang ganda ng itutin yung Sunday School, nakapatungkol sa kabigatian sa ating mga mananampalataya, yung mga pagsubok sa ating buhay. Ang tanong po sa atin, sino yung una nyo nilalapitan kapag kayo nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok sa buhay? Sige. Ako na lang. Sino? Ako, walang pambiling bigas. Ako, mapuputulang kami ng kuryente. Mag-Gcash nga ako kay Ate Tabs. No? May mga tao agad tayo naiisip. Tama? Sino kaya yung lalapitan ko? Sino kaya yung pupuntahan ko para tulungan ako? Ganun tayo. Ano? Kahit naman nananampalataya tayo, pag minsan nakakalimutan natin ang tulong. Nakakalimutan natin, ay, may Panginoon pala ako. Bakit minsan ay una tao din natin lalapitan? Yan yung nagiging problema sa ating minsan, ating mga nagpalataya. Gusto kong basahin ito sa Matthew, chapter 28, verse 20b, yung lang panghuli lang. Sabi nito ay, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito pong teksto pong ito ay nung inutusan ng mga alagad na sabi ng Panginoon ay, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ng lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi dito ay, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo, nasa iyo na siya. Kasi tinanggap mo eh. Nasa puso mo na siya. Pero bakit kung minsan, ang nangyayari sa atin kapag tayo na ay dumaranas ng mga pagsubok at mga problema sa ating buhay, nakakalimutan natin siya. Agad yung mga taong kakilala natin na may kaya, kung alam natin na kaya tayong tulungan. Kaya pag minsan, nabibigo tayo eh. Naranasan ko po yan kasi nung nagkasakit si Papa, kailangan namin ng sasakyan. Malalayo po yung mga hospital sa amin sa Pampanga kasi probinsya kami. Bago kami makarating ng hospital ay talagang oras yung bibilangin. Kaya kapag emergency na, patay na agad yung pasyente mo kapag hindi ka nagdala ng hospital. Merong public kami sa hospital, kaso baha naman. Hindi agad
dagat na napuntahan. Kaya ang ginawa namin noon, talagang naghihiram ako ng mga sasakyan. Talagang balisan po kami noon kasi cancer po ang sakit ng papa noon. Hanggang ngayon, cancer siya. At kapag nagmamadali na pupunta ng agad talagang nababalisa ako. Sabi ko, meron ako sakit sa ganito, sa kanya. Pero nabibigo po ako. Hindi ako pinapahilan. Kaya nalulungkot na ako eh. Parang nawawala yung loob ko sa kanila. Pero maraming pinarealize sa akin ng Panginoon sa bagay na yun. Na sa kanya muna sumangguni. Sa kanya muna lumapit. Bago sa iba. Kasi kapag hindi tayo sa kanya muna lumapit, sigurado, mabiligo. Kasi pag sa kanya tayo unang lumapit, gagamitin naman niya kung sino yung gusto niyang malapitan mo. At yung isa nga, yung hindi mo po nilapitan, sila yung gagamitin ng Panginoon para makatulong sa iyo. Nasa atin ng Panginoong Jesucristo, siya ang ating unang lapitan, huwag ang sino-sino. Bago kayo lumapit sa iba, sa Panginoong Jesus muna. At siya ay nasa atin. Kinanong siya ay ating sampalatayaan na tanggapin sa atin. Yun yung unang puntos. Ngayon, dito sa pangalawang puntos, sabi ito ay, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Yung babae kanina yan. At dito, maraming subpoint po dito. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Una, yung kanyang pagtitiwala. Pananampalataya, pagtitiwala ay isa lang yan. No? Nagtiwala siya. Sabi Panginoong Jesucristo, sa verse 23 to 27 po yan. Nagtiwala siya sa kanya kasi kung hindi siya nagtitiwala, ay hindi naman siya sa kanya lalapit. No? At doon pa lang sa hindi siya pinansin, agad sigurado, atras na. Sige, wag na. Uwi na lang ako. Hanap na lang ako ng ibang makakatulong sa akin. Talagang nakita natin dito yung buo yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, hindi pinanghinaan ng loob. Hindi siya pinanghinaan ng loob. At una sabi yun. Kasi diba doon sa verse 24, sabi doon, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae at lumuhod pa. Sabi niya, hindi sa mga bayan ng Israel lang ako sinugo. Pero ang ginawa ng babae, lumuhod pa siya at nagmakaawa, tulungan mo ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Parang sinabi pa ng ating Panginoon Jesus na hindi karapat-dapat sa inyo, hindi sa inyong mga aso, ang pagkain. Parang ganun ang gustong sabihin ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, hindi siya pinanghinaan ng loob. Talagang buong puso siya na nagtitiwala. Pinakita yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo, siya talaga ay nagtiis. Nagtiis siya. Kasi sabi nga ng mga alagad paalisin niyo na yan. Napakaingay. Huwag nang sunod sa atin. Pero siya, nagtitiis lang siya, na talagang sumama. Pero pinapakita yung kanyang pagtitiwala para ng kanyang sa ating Panginoon sa Kristo. Pangapat, hindi siya nagalit o nagtampo. Hindi siya nagalit. Nagtampo. Ito yung mga sa atin. Ito, may nagsabi sa akin na kapatid, talagang ito hindi nawala na sa isip ko. Sabi niya, kapag ikaw ay humingi ng tulong, kapag yung hiningan mo ng tulong ay hindi ka pinagbigyan, huwag kang magtampo sa kanya o magalit. Dahil wala kang karapatan na magalit sa kanya ng tampo. Kasi desisyon niya yun eh. Tsaka sa kanya yun eh. Wala tayong karapatan na magalit tayo sa kanya, kung bakit tayo hindi tayo pinagbigyan. Humingi lang tayo ng pabor. Bakit tayo magtatampo o magagalit sa tao? Kaya sabi ko, oo nga no? Kasi sa kanya pa ako naghihirap sa sasakyan. Medyo tumawang po yung loob ko. Tapos parang iwas ako ng una. Tapos hindi sabay sinabi yung nakita natin, nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanyang pananampalataya. At yun yung inaharap ng Panginoon bawat isa sa atin. Sino na yung nakaranas dito na parang problema niyo parang napakabigat na napakabigat? Para sa tingin nyo ay wala ng solusyon. Para sa tingin nyo yung problema nyo ay parang nasa inyo na lahat. Pinapasa nyo na yung buong mundo. Kami talagang simula last year, masasabi kong nagka-problema kami ng malaki. Pagsubok na malaki. Yung lola ko na bedridden,
Kasi 92 na po yung lolo ko, nagapa, bakal na lang yung dito niya. Parang nawala yung... Kasi parang ganyan po yung buto dito sa legs. Tapos matanda na siya. Ngayon marupok na po yung dito niya. Yung na kailangan pinapalitan para yun every 10 years. So siya 92 na siya. Last na palit ata, 70 pa siya. So parang expired na. Natapa siya para matanggal. Hindi namin madala sa ospital. Talagang nakakahiga na lang. So sa biyaya po ng Panginoon, milagrong malaki. Nagulat kami, isang araw na lang, nananalakad na siya. Talagang hindi niya talagang konting galaw lang, umiiyak. Pero nagulat kami, isang araw, nagulat kami, nakakatayo na, nakakapag. Pero kailangan pa rin ng mga sakyan mo. Pangalawa, yung tatay ko po, nagka-cancer. 40 years old pa lamang. Colon cancer siya. Wala siyang bisyo. Kristiyano eh. Wala. Sigarilyo, alak, ayaw niya. Sa kanilang pamilya, siya lang yung Kristiyano. At hindi, walang bisyo. Pero nagka-cancer siya colon. Sa pagkain, strict yung papa ko, pero nagkasagot siya ng gano'n. Lahi, wala. Kaya pagsubok na malaki sa amin. At kami, walang trabaho ni isa sa amin, dito po kami sa bahay. Ito yung pinagtataka po ng mga kapitbahay namin. Pinagmamalaki namin na kami nabubuhay sa pananampalataya lamang. Walang trabaho, may 2 taon na po ngayon, walang trabaho yung aming papa, lolo, lola, mama. Tapos 2 pa po kami magkapatid, nag-aaral, kapatid ko po ngayon high school. Pero, ang Panginoon, talagang magaling. Pagdating po sa pagpuprovide sa akin. Nagkasakit po yung papa ko, ni 5 wala po kami ginagastos. Naoperahan po siya, kasi linabas po yung bituka niya, colon po siya eh, yung sa labasan ng dumi. Linabas po muna dito yung bituka niya, dito siya nagdudumi. At nakasarado po yung dito niya sa bandang babae niya kasi nandun yung bukol. So, kailangan niyang radiation at chemotherapy. Sa chemotherapy niya, talagang malaki po yung gastusan niyan. Sa radiation pa lang, kung dito ako nagkakaroon, 2,500 pesos per day yung bayad. 25 session yun, araw-araw. Tapos uupa pa po sila ng bahay. Sa San Fernando po, yung mga hospital sa amin, Pampanga. Mga 1 oras kalahati po yung layo sa amin. So, sa biyaya po ng Panginoon, wala pa tayo trabaho sa amin, pero nakapagpupa sila ng magandang kwarto, matitirahan, at yung radiation ay yung chemo niya, wala kami binabayaran. At yung radiation niya na 66,000, yung piso wala po kami binayaran. Ganon tayo sa mananampalataya. Kung tinitignan ng Panginoon yung ating pananampalataya, kung gano'n ba ito kalaki, kung gano'n ba ito kalatag sa Kanya. Kahit ano pa yung hingin natin, basta yung pananampalataya natin, nasa Kanya, yung walang pag-aalinlangan, ay ibibigay at ibibigay mo sa atin. Kahit tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi natatapos. Hindi lang kung bakit na ay sumampalataya ako sa Panginoong Jesucristo, tinanggap ko na siya, hindi na ako nabubuhay sa pananampalataya. Hindi. Araw-araw tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Okay. Kaya unang-una, sa pananampalataya, ito yung relasyon natin sa Panginoon. Pananampalataya, ito yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kung kaya tayo patiwala sa Kanya. May tanong po ako, hindi kumpara natin ang ating sarili doon sa babae, doon sa kaniniya. Pagdating sa paglapit sa Panginoon, katulad kaya natin siya. Okay. Katulad po ba natin kung babae kaniniya? Sana. Kasi nga, minsan naman, tao lang naman tayo. Minsan, talagang pag nasa atin na yung problema, pagsubok sa ating buhay, lalo na mabigat, lalo na kung buhay na yung pinag-uusapan, siyempre yung pamalisanay nasa atin na din. Hindi mawawala sa atin yun. Kung sino-sino, kung ano na yung pumapasok sa isipan natin at pag-minsan nga, ay nakakalimutan na natin ng Panginoon. Pero sana, nawa, ay maging tulad tayo ng babae, ng tayo kuya. Kung gaano kalaki yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, Jesucristo. Talagang nagtiwala siya, hindi pinanghinaan loob. Sino na ba dito yung nag-request sa Panginoon humingi ng kung anong bagay sa Panginoon pero hindi binigay? Ha? Ano?
Meron kong hiningi, binigay, pero may mas magandang ibibigay. Tama. Ganon. Ang Panginoon kasi ay may tatlong kasagutan kapag tayo humihingi. Ay, tayo mananalangin. Yes, no, tsaka ulit. Sige, mananalangin ako, kotse. Magtintay ka muna. Wala ka pang parkingan, paano kita bibigyan ng kotse. Tama? Kumisa kasi, humihingi tayo yung parang sobra. O hindi pa tayo ready sa mga bagay na hinihingi natin. Wala di pwede, sabi niya lagi sa akin, hindi pa kapulya. Kaya siguro hindi pa kami binibigyan ng malaking kapulya ng Panginoon kasi hindi pa kami ready. Tumandin o bawak ng malaking kongregasyon. Tama nga naman. Alam mo naman sa sarili mo yan. Alam ko naman sa sarili ko yan. Paano makakawag ng malaking iglesia? Hindi mo naman kaya makawakan pa. O halagaan pa. Isang araw. Gusto ko magkasasakyan. Ang kaming pera, ipang motor lang. Paano mo magiging handa sa ganung bagay? O, gusto ko magkamotor. O, wala pa ako lisensya, konsensya lang. Paano ko magkakamotor? Tama? Ganon tayo minsan sa ating paghingi. Pero sa ating paghingi, kailangan tignan natin yung kasagutan ng Panginoon na yes, no, at wait. Pero ito yung maganda sa Panginoon. Ang kanyang no, kung sa tao, kapag nag-no siya, wala na agad. Ako may ganun pa akong galing. Pag ayoko, ayoko. Ganun pa ako minsan. Pero ang Panginoon, napakaganda kasi kapag sinabi niyang no, may ibang ibibigay sa iyo ang Panginoon na mas maganda doon sa iyong hinihingi. Ganun po ang Panginoon. Nung nag-iiram ako na sasakyan, hinihiram ko kotse lang na maliit. Mga Vios, mga 4-seater, 5-seater. Pero nung sabi ko, Panginoon, kayo ito yung tumulong sa amin. Ang ibinibigay ng Panginoon, van. Tatlo lang kami, nakaban kami. Napakalaki ng ibinibigay ng Panginoon. Ganun ang Panginoon. Pero kapag no, may ibibigay na kapalit na mas maganda sa inyo. Ganun ang Panginoon. Basta tinitingnan ng Panginoon ang pananampalataya. Doon siya tumitingin sa atin. Kasi bilang pangwakas na lang sa atin. Ang kakulangan ng pananampalataya ay nagiging hadlang upang masagot agad ang ating mga panalangin. Ito yung minsan ang ating pananampalataya, mahinang pananampalataya sa Panginoon ay nagiging hadlang ito minsan para agad ay masagutan yung ating mga panalangin. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon eh. No? Hanggang kailan ka kaya sa bibigyan ng siya sa'yo? Hanggang kailan ka kaya maghihintay sa pangarap mo na nais matupad? Ano eh? Kailan kaya? Hanggang kailan ka maghihintay? Sa tao-tao. O hanggang kailan ka magtitiwala sa akin? Sabi ng Panginoon sa akin. Kaya patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy ng pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Patuloy natin siyang kilalanin. Hindi, sumampalataya na sa Panginoon eh. Okay na yun. Kilala ko na siya. May nagamon sa akin. Sabi sa akin, magbigay ka ng 10 pangako ng Panginoon sa akin eh, hindi. Sabi sa akin nung matanda na. Nag-isip ako, buhay na walang hangga. Sige, siyam pa. Basta isip-isip na ako. Hindi niya ako iiwan, ipapabayaan pa. Yan, sabi ko. 8 pa. Tapos napag-isip-isip ko, 10 lang hindi ko ibigay. Ibig sabihin, parang hindi ko pa ganun nakilala ang Panginoon. Kasi kung kilala ko ang Panginoon, kahit 15 lang, kahit sa atin lang. Sa mga kapana, mga kaibigan natin. Kung kilala natin na kaibigan natin, ay, sige, magbigay ka ng katangian ni Paul. Dami po ito lang. Kahit 10, kahit 15, kung kilala nyo, masigit sa 10 ang may ibigay nyo. Ganun din sa Panginoon. Kung kilala nyo siya, kung kilala natin siya, sigurado, yung tiwala natin ay nasa Kanya. Yung tiwala natin, yung pananampalataya natin nasa Kanya. Kahit gano'n pa yung kalaki yung hinihingi natin, maniniwala tayo na ibibigay sa atin. Kaya patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya sa magitan ng patuloy na pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito natatapos sa
nung tinanggap natin siya, kundi araw-araw, nagpapatuloy yung pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Pablo, si ito yung mahanap, yung sinulat niya sa Pilipos. Sasabi sa Pilipos, yung patuloy niyang kinikilala pa rin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Pilipos 4, okay, hindi ako nakakamalimutan. Sa chapter 2, nahina po ako sa mga verse. Pilipos chapter 2. Sabi ko sa 8, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Kapalit lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura na ang tagpulagang si Kristo. At lubos ng pakipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buwan sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kung titignan po natin dito si Apostol Pablo ay matagal nang naglilingkod. Kung sa atin ay, kumari ako, 7 taon ng mananampalataya. Sino na po dito yung nagpas 5 taon ng mananampalataya? Nagpas 5 taon. Salamat po sa Panginoon. 10 taon, taas. Wala pa naman. Dapat na. Mga 5 pababa. 5 taon pababa. Na mananampalataya. Pero kung titignan natin sa panahon ni Apostol Pablo, matagal na siya mananampalataya dito eh. Kasi dito sa panahon na ito, nakakulong na siya eh. Dito sa Pilipos na ito, nakakulong siya. At ang sabi niya dito, yung kanyang hangarin pali ay lubusang makilala si Kristo. So nagpapatuloy ang pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi lang natatapos lang tayo sa magpalakay sa Kanya, kundi lagi natin siya, o lalo pa natin siya kilala. Kaya sa punta tayo po sa madaling manalangin. Ang maraming Diyos na banal makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras po na dahil lumabayan niyo po kami sa aming babae. Tunay na may buhay kami tingin sa aming para magbatag at gamit sa kanila. At salamat sa scenario na nangyari sa Biblia. Kung saan ang Kalileya kung makita namin kung gano'ng kalaki ang kanyang pananampalataya, nakatang nga lamang ang kanyang hilingan. Salamat Panginoon dahil kahit pa kami mananampalataya, ay hindi kami exempted sa mga pagsubok o mga problema sa aming buhay. Pero bagamat gano'n ay may malalapitan kami. Walang iba kundi na hanggang tumulong, hanggang magbigay sa aming mga pangangailangan. At higit sa lahat ay magkatamayan kami. At pamibigyan ng mga sa amin. Kaya patuloy ka namin tataas, patuloy na nagre-remind sa atin ang iyong kasalutan. Sa pangalan ng aming Panginoon.